morning guys, ito po, naumpisa po na yung maglilinis. Ayan na po ang ating gagawin araw-araw. So kailan matapos tong aking paglilinis sa backyard. Ayan, medyo malamig pa po dito na time pero mainit siya sa tanghali. Pero nagja-jacket na lang po ako kasi alam nyo guys, mahina na tayo. Mahina yung aking katawan. So kailangan kong magbalot ng maraming mga damit para kasi baka naman kabagin na naman ako. Mabilis po ako kabagin guys. Hindi ko alam bakit. Simula nagkaedad na ako ay masilan na talaga yung aking ibang-iba yung aking katawan nung line of 30s o 20s. Dito sa Japan ay dubli-dubli yung kayod ko, hindi ako napapagod 24 hours guys. Ngayon ibang-iba na. So ito gumagalaw-galaw na ako, galing tayo sa nito nag-deliver ako ng isang tao. Tapos ayan, diretso na dito kaagad. Yan. Itong mga kahoy na to siguro maganda ang arrangement dito bago ako umuwi ng Pinas. Siguro gumamit na naman yung aking anak kasi ang daming nag-aapoy sila sa likuran at yung sa loob ng bahay ginamit nila yung maki stove. Nalamigan siguro ganyan. So yung mga kahoy na yan hindi ko binili. Yan yung mga kahoy na pinag-iipon ko dyan sa puno ng cherry po. Yan pinutol ko kasi kinalbo ko yung puno ng cherry at yung aking lukwat, yung ating mga prutas at saka yung mulberry. Ayan yung mulberry tree, yan ginawa kong panggatong guys kasi sayang naman itapon at nahihirapan ako magtapon kasi yung plastic na kulay pink, ayan po ay ilalagay dyan yung mga basura guys. Ang mahal po ng isang set ng bag na yan. Yan yung kulay ng ito guys, ang walis tingting ay putulan muna natin kasi masyadong mahaba at malamyay, ano ba tawag na? Malanay. Lanay sa amin ba? Lanay. Sa Bisaya, ayan. Okay. Inano ko siya guys. Para matibay pag walis ay matigas siya. Kasi nung hindi ko pinutulan, hindi mo mawalisan ng maayos kasi hindi nga talaga pwede. Ayan. So, ang daming kalat talaga ng aking anak. Pati yung mga pinagagamit niya, nagpi-fishing siguro siya. Kung ano-ano, malakas ang hangin, nagta-typhoon. May typhoon, malakas ang hangin talaga dito banda sa amin. Kaya, ayan, nagliparan din yung iba. Ay, antok ako na guys. Ay, nako po. Ngayon pa lang ako nakapahinga. So, nag-i-edit ako ito ngayon. Ayan. So, ang dami talagang basura, guys. O, ayan. Nakita nyo yung kulay blue na color box gamit namin pang fishing. Ayan. Nakalira lang dyan sa harap namin ng, sa front door. Kaya, ang dumi-dumi talaga. Tingkita nyo sa harapan, Kahit bato na yan siya, meron pa ring damo. Ang hirap talaga. Pero at least, masaya na ako kasi may dala akong walis tingting. So, yung walis tingting ko ay sirang-sira na siya kasi maliit pa yung anak ko Maliit pa yung anak ko, 7 years old. Yung walis tingting na yon. So, tinapon ko itong taon lang. Ang edad ng anak ko ngayon ay 22 years old. Di ba ang haba? So, 10 years ko din ginamit yung ng aking anak. Ito naman, ayan, dyan niya talaga nilagay. Kitang-kita pag sino yung darating sa aming bahay ng bisita, guys. Ayan, ibabalik natin. Dito muna natin ilagay kasi lilinisin ko muna doon sa harap din yung lagay namin ng mga stock na hindi ginagamit na mga gamit. Nandun kasi nakatambak. Pero ginalaw na naman ng aking anak. Ayun, hindi na ako makapasok doon. At ayaw na din masyad. Hindi na gumagana yung open-close na door ng lagayan. Ang tawag dun sa Nihongo ay suko. Yung lagayan, yung 'di ba may maliit na parang bahay-bahay diyan sa
aming backyard, dalawa. Doon sa likuran at dito sa gilid. Lagayan ng mga gamit guys na hindi na ginagamit. Hindi siya ginagamit. Yung, di ba, minsan nagbili ka ng mga item pero hindi mo nagamit na so nakatambak lang siya doon. Ayan, ayaw ko naman din itapon. Ayan, unti-unti nang malinis konti na at naka-arrange na yung mga bagay-bagay guys. Diba, mahirap din pero masaya. Masaya ako, lalo na yung marinig ko yung boses ng Walis Tingting. Ay, boses. Yung tunog ng Walis Tingting ay sobrang sarap sa utak o sa ulo guys. Para ako nagre-relax. Na para ako feeling ko ay nasa Pinas ako. Yung ganun. O, diba? So, dito na tayo mag-umpisa. Ayan, lumipad din to. Lagayan sa fishing to eh. Lumipad din yung sa bulaklak ko. Nakapatong, hindi din kinuha. So, grabe talaga. Ayan, tapos na tayo dito banda. So, pupunta na naman tayo dito sa may harap ng mga damo. Kukunin natin tong mga damo una para pag may mga bisita tayo kasi mag-uumpisa na ako sa tindahan. Kailangan sa harap ang unahin natin kasi madumi talaga tingnan guys. Nakakawalang gana. Pag nakita ko guys, nawawala yung gana ko. Parang gusto kong bumalik sa Pinas. Pero wala tayong magawa kasi bahay natin to eh. Kaya dapat din nating alagaan at linisan kasi ako din magsasuffer. Pagdating ng summer, magkaroon na naman tayo ng maraming ahas. Yung ahas ay may kulay itim, may kulay brown, may short na ahas na yung buntot ay yung umaalog-alog. Ay minsan may yung short talaga as in short na kulay brown na ang liit ng buntot. Hindi ko alam kung ano ba, bayawak or snake talaga yun guys. Snake talaga ang bilis pa naman tumakbo pag sumigaw ako. Kaya ayun, wala tayong magawa kasi linisan talaga natin kasi ang pangit tingnan talaga. Hindi din ako sanay na maraming damo ang backyard. Nangangati yung aking kamay talaga guys. At bilang exercise na din to at pampapawis natin araw-araw kasi kaysa wala tayong ginagawa ay magkakaroon tayo ng depression yan guys. So bahala na, wala naman akong amo. Minsan pahinga, minsan gagawa tayo, maglilinis tayo. Bahala na, basta malinis lang siya sa harap. Okay na yun guys. Wala namang problema dito banda guys. Itong mga damo na to ay napakabilis linisin kasi siya, marami kasing bato yung aking backyard. Sinasadya ko yan para ayun, hindi ako mahirapan. So tapos na 'di ba doon. Kaya ito sa harap talaga kasi ito ang pinaka-importante sa harap. Unahin natin kasi namatay na yung mga bulaklak natin, mga halaman dito nakalagay ay patay sila lahat at napuno ng mga fishing goods dito ang ang mailbox hindi na masyado nakikita, puno ng mga kung ano-ano anik-nik na ginagawa ng aking anak guys. Napakaburara talaga ang aking anak. Pag anuhin mo, turuan mo, hindi man nakikinig at ayan, mag-aaway lang po kami kaya syuganay. No choice tayo kundi gagawin na lang natin. At least makikita niya pagdating niya ay malinis na. So maisip din niya yan pag siguro mag-edad na yan siya ng yung tama, ngayon bata pa eh. Pag mag-edad na yan 30 plus o mag-asawa na, ayan malalaman niya yung halaga ko na kaya pala maingay si mama, ganyan. Kasi pag nag-asawa yan, hindi ko alam kung yung mga mapangasawa ay mahilig din magganyan, maglinis-linis, no. Ayan, so ma-realize niya yun. Kung hindi mahilig sa maglinis, hindi ma-realize yun. Kaya, pagdating niya ay malinis yan, ayan, ay makikita mo naman sa mukha niya yung itsura na natutuwa. Ayan. Pero may time din siya naglilinis guys. Pero ngayon kasi busy sa trabaho, wala na siyang time. Ayan. May mga sulat na hulog, hindi man lang pinulot. So wala na. Yung iba ay lumang-luman na.
Nag-iba na din ang kulay ng simento. Imbis brown, nagiging puti na guys. Kaya i-brush natin ngayon. Ayan na. Gamit ko na yung ating hiwagang brush. Masarap sa katawan pag nasa mood lang yung aking katawan guys, no? Yung hindi masakit yung mga iniindang ano, para basta nasa mood yung aking katawan. Hindi ako titigil niyan kung hindi matapos. Ayan. So hanggang hapon yan. Ganyan ako magkilos o magtrabaho. Pag yung nakasama yung alam nyo ng mga Pilipina dito na nagtatrabaho pa ako noon, so alam nila yung ugali ko. Pag ako nagtatrabaho, iba ako eh. Ito guys, malapit na po tayong matapos. So, bukas uli. Iba na naman. Ewan ko kung anong bukas. Kung meron, baka hindi na naman tayo mag-backyard o ano ba. Hindi kasi natin malalaman araw-araw ko dito guys. Kasi may tindahan. Akong maliit tindahan. May customer darating. Tapos, baka pagdating dito, pagdating sa bahay ay naka-boots pa ako. Pawis puro nakakahiya naman sa customer. Kaya, kung merong time lang ako ipagpatuloy ko yung pag-garden guys. Diba? So, yung box na yan, i-DIY ko yan. Lalagyan ko ng kulay, bibili ako ulit. Ayan. So, lalagay tayo ng halaman. Namali yung naputol kasi dito yung puno na magandang pinutol kasi. Magkamali. Lamig. So, ayan.